Hi guys! Welcome back po sa aking munting channel. Gagawa tayo ng dalawang version ng calamares. Pero, isa-separate ko yung dalawa. Itong video po na nakikita nyo ngayon ay yung usual na ginagamit ng mga vendors, yung ready-made na siya pang calamares. So, sa video po na ito, ang gagamitin po natin ay fresh na pusit. Ito ang mga kailangan nating ingredients. Ang ingredients pala na ito ay lalagay ko sa description box below. Check nyo na lang po yon. Unang kailangan natin ay cornstarch, asin at paminta, ginisa mix, all-purpose flour, baking powder, cooking oil, fresh na pusit. Ang una po natin gagawin sa ating pusit ay babalatan natin. Ang purpose natin kung bakit natin siya binabalatan kasi yung balat nito ay sobrang kinis, humuhulas yung butter. So ayaw natin siyang humulas, kailangan well-coated siya pag prinito natin. Yun daw ang sikreto nila para well-coated daw ang pusit or calamares. After natin balatan lahat ng pusit, hihiwain natin siya ayon sa kapal, nipis na nais mo. So, after natin ma-slice lahat ng pusit, lalagyan natin siya ng konting asin. As in, 1 teaspoon lang. Pero this is optional. Pwede kang maglagay or kung ayaw mo, okay lang kahit wag na. Skip mo lang tong step na to. Pagkalagay, hahaluin, and then, itatabi muna natin to. Babalikan natin to ng mga 30 minutes or 1 hour. Kung nagmamadali, 15 minutes. Okay lang. And then, magpapainit po tayo ng mantika. Buksan natin yung kalan sa mahina lang habang ginagawa natin yung butter natin. Hihintayin natin yung ating mantika na maging mainit na mainit siya. So, habang hinihintay po natin na uminit ang ating mantika, gagawin natin yung ating butter. Ilalagay natin lahat ng dry ingredients kagaya ng harina, cornstarch, baking powder, asin, paminta, ginisa mix, tubig. At hahaluin natin to hanggang matunaw lahat ng ating harina at cornstarch at baking powder. Isa-set aside po ulit natin ito at sa isa pang bowl, ilalagay naman natin yung ating all-purpose flour para pulbusan ang ating mga hiniwang pusit para lang mas dumikit yung ating butter sa pusit. So this time, balikan natin yung ating hiniwang pusit at ilagay sa ating all-purpose flour. Iko-coat natin siya ng ating all-purpose flour bago natin siya ilagay din sa ating butter. After natin siya i-coat ng ating all-purpose flour, ilalagay naman natin siya sa ating butter. At pagka-coat ng ating butter sa ating pusit, saka natin siya ipiprito sa ating mantika. So, usually ang ginagawa ko kapag chinecheck ko yung mantika kung sobrang init na yung kanyang temperature, nilalagay ko yung kamay ko sa ibabaw nun. Basta hindi malapit at saka dry yung kamay ko. Pag nainitan na yung kamay ko, alam ko na mainit siya. Yung ibang ginagawa nila, nilalagay nila yung stick or kahoy na chopstick tapos pag bumula yun, mainit na siya. So this time, lalakasan na natin yung apoy natin. So mga medium lang kasi kailangan natin lutuin ito ng mabilis. The more kasi na niluluto mo ng matagal yung ating pusit, the more siyang titigas o kaya kukunat. So hindi siya masarap kainin. So, iaahon mo na siya sa mantika kapag nag-change ng color into brown or ganitong color. Ito na po yung ating finished product, pati yung ginastos ko sa lahat ng ginamit ko dito. Except yung ating baso, stick, tsaka yung pamasahe ko. At yung sausaw na ginawa ko, ipopost ko rin siya sa susunod na araw. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in my next video.